Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagsagawa ng kilos protesta ang iba-ibang civil at religious groups ngayong Biyernes sa EDSA Shrine. Sigaw nila, panagutin ang Administrasyong Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng 2025 national budget at ipanawagan ang mga nakabimbing impeachment cases laban naman kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. Marcos budget pahirap! Sara, alis dyan! Walang patidang boses na ipinaabot ng mga nakiisa sa People's Rally. Maipahatid lang ang layuning panagutin ang Administrasyong Marcos Duterte. Inorganisa ang protestang ito ng Clergy and Citizens for Good Governance ngayong Biyernes sa EDSA Shrine. Nagtipon-tipon ng iba't ibang mga civil group at maging mga taong simbahan dito sa EDSA Shrine para sabay-sabay na kondenahin ang Administrasyong Marcos Duterte. Kaugnay pa rin ito ng nilagdaang 2025 General Appropriations Act ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang anilay questionabling paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Malaking insulto raw kasi sa taong bayan ang pagpasa sa 2025 national budget dahil buwis ng mga tao ang ginagamit sa pagpondo sa programa gaya na lamang ng AKAP. Na aniya, mga politiko lang ang tiyak na nakikinabang at hindi ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. Naniniwala tayo na yung national budget na to ay i-design para lalong panatilihin sa kapangyarihan yung mga corrupt. Very, very, very disappointing, no? Kasi sa akin, from an economist perspective, wala talagang direksyon ng ekonomiya natin eh. Ayon pa kay Magno, nakahanda silang maghain ng kaso sa Korte Suprema laban sa constitutionality ng 2025 GAA. Kung matatandaan kasi, mahigit 43.2 billion pesos ang tinapyas sa pondo ng agrikultura, 11.6 billion pesos naman sa edukasyon at kawalan ng subsidiya sa PhilHealth. Tama na sa lumang politika at dinastiya naman ang banat ni senatorial candidate at partido lakas ng masa President Calyodi de Guzman. Buwelta niya, hindi naman daw nito natutugunan ang totoong pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino. Dapat na silang maghunos dili at mag-isipang mabuti ang kailang ginagawa. Dahil 2 taon na wala pang natutupad doon sa kanyang mga pangako. Binatikos din ng mga grupo ang anilay walang usad at halos 2 buwan nang nakatenggang impeachment cases na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Nasaan na ang impeachment ni VP Sara? Kumilos-kilos naman kayo. Maliban sa impeachment, isampan nyo na yung mga kaso. Magtutuloy-tuloy ang impeachment. Kung hindi man si Marcos ang magtulak, ang magtutulak ng impeachment ay ang taong bayan. Patuloy naman daw mangangalampag ang mga nakilahok para managot ang dapat managot sa mga nasa kapangyarihan. Para sa balitang A to Z, Naomi Almojano.